Atin po lamang kausapin ang Secretary General ng Kongreso ng Pilipinas, Lower House, ng Kamara de Representantes, si Ginoong Reginald Velasco. Sir, Gen, magandang umaga po. Magandang umaga po, kapamilya, Ted Pailon at mga nakikinig. Opo. Kasama ko po si Chacha sa ating po programa, Gen. Ay, Chacha. Good morning po, Sec. Good morning. At sorry Good po, morning po, Chacha. baka nagambala po namin po ang inyong schedule this morning. Opo. Umanin niyo na at may isa akong interview pa kanina. Opo. Okay lang po. Sige, so Gen, naglabas nga po kayo ng statement na kaninyo meron kayong panghihikayat sa mga miyembro ngayon ng Kamara na isurrender na ho ang lahat ng mga hawak nila na mga expired na po ba na mga plate number na 8 at ano pa ho ang inyong request po sa kanila, sir? Doon tayo magsimula. Hindi lang po yung expired, no, pati yung unauthorized at spurious, no, yung mga fake po. Kasi nabalitaan po namin pwede pala magpagawa doon sa bandang Banawe na mura lang po, mga 2,500 yata for one pair of protocol plates, no, kahit ano daw numero kayang gawin. Opo. So yan po naman ang order sa akin ng mahal nating speaker na get rid of all this unauthorized and expired and fake plates. Tapos po papalitan na namin ng talagang cleared with the LTO. LTO lang po kasi ang authorized na gumawa at mag-issue nitong protocol plate, no. Hindi lang po para sa Kongreso but para po sa lahat, including the President, Vice President, Senate President at lahat po ng authorized na magkaroon ng protocol plate. Opo. Bakit po, Gen, meron ba kayong balita na may mga mismong miyembro ng Kamara na nagpapagawa ng kanya-kanyang mga unauthorized plates? Unfortunately po, makikita natin paminsan-minsan sa loob po mismo ng House of Representatives complex po. Meron po mga gumagamit kami nakikita, pero wala po kaming utos na kausapin sila at itigil na yung paggamit ng mga plates na to. Pero ngayon po, may utos po akong na-receive galing sa ating speaker na kailangan po linisin natin itong kalye ng mga unauthorized, expired, and fake plates po. Okay. Bago kami makapag-issue ng tunay na regular protocol plates para po sa ating mga congressmen at congresswomen. Okay. Dati-rati po, Gen, ang mga protocol plates na nilalabas po ng LTO official para sa mga miyembro po ng Kamara, numero 8 po ito at meron pong district na nakalagay sa ilalim, no? Opo, at meron din po nakalagay kung anong Congress po ito, no? Kung 19th Congress, 17th Congress, etc. Dito po sa inyong request ngayon ng bagong plates po, ano po ang disenyo nito? Meron pong code dun po. Malalaman natin kung sino po yun. Kasi napag-alaman namin na hindi po safe na lagay yung distrito. Kasi meron na po tayong party list po dating congressman na Pailon. Nung congressman kayata, ewan ko kung gumamit ka ng protocol plate. Pero noon nakasulat ang distrito ka at kung anong Congress yun. Noong pong panahon ko, with all due respect, wala po akong ginamit na plate number na 8. No? Noong panahon ko po. Hindi po ako gumamit ng plate number noon na 8 sa aking pong personal na mga kadahilanan. Opo. Ayun. Pero noon po kasi nakalagay yun. Pero ngayon po kami sir, meron po kaming party list po ng mga congressman. So, ayaw namin isulat dun kung anong pangalan ng party list. Baka hindi safe for
congressman at congresswoman na lagyan ng Opo. pangalan ng party list. O kaya nung Kaya distrito. po yung i-design namin with LTO, Mhm. numero lang po makikita nyo at kami lang po ng LTO ang nakakaalam Mhm. kung sino po yung may-ari ng plate na yun. Okay, opo. Sige po. So, Sec Jen, ito hong mga plate number na ilalabas po ng LTO, gastos po ito sa budget ng Congress. Hindi po, sisingilin po namin ng congressman at congresswomen Mhm. ng, kung hindi po ako nagkakamali, 500 pesos. Yun po ang cost ng paggawa nito ng LTO. Bawat isang Nare-resibuhan piraso po ito, Sec Jen? Opo, may resibo. Mhm. Kaya yan din po ang proof na legal po yung hawak na plate Mhm. dahil po may resibo. Opo. Ilang pong set of plates? Ano ito? Bawat isang sasakyan, dalawang set. Isang Dalawa set, po, isang set, oo. dalawa. Yan po ang nakalagay sa Okay. Executive Order 400 Mhm. na inisyu ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na kailangan po dalawa lang pong sasakyan, maximum na po yun. Mhm. Tapos so dalawa per vehicle. So, Opo. So pangarap- maximum of 2 vehicles po, Sec Jen. Opo. Okay. May tanong lang po si Chacha, Sec Jen. Go ahead. Sec Jen, ito po bang mga special plates na ito, bakit nga po ba kailangan ito? Para saan siya? Para lang po malinaw sa mga nakikinig po sa atin ngayon. Marami yung gamit po yan. No? Number one ho, siyempre pagka papunta ho sila sa session, no? Alam niyo naman ang traffic dito sa Metro Manila, unpredictable. No? At kung nandun po sila sa mga constituents nila, para huwag maabala yung pagpunta nila sa kanilang mga appointments na mga official business. Tapos for their own security rin, para maproteksyonan ng ating mga authorities. Pag nakita po na protocol plate, bibigyan ho nila ng kaukulang protection. So, ang nabanggit niyo po, una, for traffic, dahil bawal po silang maabala sa kanila po mga appointments. At pangalawa, for security purposes, para po doon sa mga may threats na mga kongresista po natin. Opo, Tama para, po. kunyari po, kailangan nila ng security escorts. Mm-mm. Malalaman ng pulis na talagang legitimate congressman ang nakasakay nun. Mhm, mhm. Yun pong pangalawa, medyo, ito ako, personal na opinion, naiintindihan ko po yung for security purposes, especially doon sa mga kongresista na meron po talagang banta sa kanilang buhay. Pero ito pong unang dahilan na traffic, baka po marami ang tumaas ang kilay dito pagka po sinabi natin na itong mga plaka palang inilalagay dito po sa ating mga kongresista na 8 ay para doon sa mga bawal maabala sa kanilang appointment, bawal po silang matraffic. Hindi po ba po pwede na kung ito lang ang dahilan, umalis po sila ng maaga doon po sa kanilang pinanggalingan, papunta po doon sa kanilang mga destinasyon? Hindi naman po total na pagbabawal po yun. Mm-mm. Ang sinasabi lang po namin ay yung undue delay. Ibig sabihin po, kung meron namang ibang ruta na pwedeng daanan, kumari, payagan sila. Pero dapat po, compliant din naman po sila sa traffic rules and regulations. Kunyari po, nakastop. Hindi po nila pwedeng tuloy-tuloy sila dahil baka ma-aksidente rin sila. No? Yun po yung mga ganun. Yan pong isang issue nga po yung EDSA busway. Kaya nga po pag-uusapan namin ng chairman ng MMDA kung ano talaga ang exception ng mga sasakyan ng Kongreso at nung kahit sino pong may hawak na protocol plate kung kanila pong papayagan yan. Ang sabi po mismo ni Chairman Romando Artes nung huling usap po namin sa kanya, nung huling ugnayan namin sa kanya,
hindi po pwedeng dumaan ang mga kongresista natin pa rin sa EDSA busway kahit may plaka po silang 8. Ang tanging pwede lamang pong dumaan dyan ay ang presidente, vice-presidente, Senate President, House Speaker at ang Chief Justice. So kung yun lamang po ang pwede nating padaanin sa EDSA busway, siguro po no yung plakang 8, kung para lamang sa traffic, parang mababaw na dahilan po yun. Yan po ang ika-clarify namin sa MMDA at LTO. No? Kung ano ang mga pwedeng gawin itong holders ng 8 no, na protocol plates. Kasi po hindi malinaw sa iba naming kasamahan kung po pwede nilang gamitin yan from time to time. No? Hindi naman po araw-araw at oras-oras. Yun lang po ano yung window na pwedeng magamit kung papayagan po. Kung hindi naman po din, talagang mananagot ko sino man pong mahuhuli ng MMDA. Sec Jen, opo, yung pong, Yes, po. yung pong sinasabi nyo na unang katwiran para po sa lakad ng mga kongresista mula sa kanila pong constituency, we have to face the fact na ang karamihan din sa mga kongresista ay hindi lang naman taga Luzon, Visayas at Mindanao, and they have their cars here, no? Yung po sinasabi nyo na pagbigyan sa panahon ng traffic, sa pananaw po ng iba, ito po ay special treatment sa mga kongresista. Hindi ho ba, Sec Jen, ay dapat kung ano po yung nararamdaman ng pangkaraniwang mga mamamayan sa Metro Manila, dapat din nilang maramdaman nang wala hong special treatment para ho tabla ang laban, para patas, na sa ganun, maintindihan nila kung gaano kahirap mamuhay sa Maynila sa tindi po ng traffic. Opo, hindi po naman natin sinasabi na totally exempted. No? Ang sinasabi po ng ating mga congressman ay paminsan-minsan mga emergency, no? Late na sila sa isang committee hearing or sa session po. Kasi mayroon silang importanteng function. No? Ini-elect ko ng mamamayan para ma-perform mo yung mga function na yan like legislation, check and balance, no? Oversight functions po ng Kongreso. So, yan po ay hinalal ng mga tao para gampanan po yung mga tungkulin na yan. Kaya kung meron pong mga traffic rules na makaka-delay, no, unduly, no, ang tawag po rin undue delay. Mm-hmm. Kung pwede po namang silang patawarin at makausad, no, kung merong ibang ruta. Pero po yung nga po yung busway, yun yung controversial kung magagamit talaga o hindi. Opo. Yan po ay aming i-clarify talaga with MMDA kung papayagan. At kung papayagan, ano pong sitwasyon yun. Opo, sige po. Pero kahit na po siguro, isang tabi mo muna natin yung busway, no? Dito rin lang po sa mga pangkaraniwan ho ng mga lansangan outside ho ng busway na ito. Ano ho ba ang dapat pong gawi ng ating mga kababayan sa kalsada, sa Metro Manila particularly po, kapag nakakita kami ng number 8 plate? Ano ho ba ang aming dapat pong maging kilos o galaw kung kami nagmamaneho o maging public transport, taxi, TNVS o mga bus o jeepney na nasa labas po ng busway? Paano ho ba namin po dapat pong tangkilikin na number 8? Ang karanasan po natin ay pagka merong police escort, yun po ang talagang dapat dire-diretso yun. Ibig sabihin, emergency po or napaka-urgent nung pupuntahan nung isang opisyal na yun, no? Pero yun nga po, pag walang police escort, then normal lang po yun. Mm-hmm. Normal treatment lang. Mm-hmm. Talagang dapat makiayon dun sa flow
ng traffic. Opo. Kapag ba ang isang congressman ay gustong magkaroon ng wangwang na escort o police escort, opo, meron bang kaukulan pong panuntunan nito? Paano ka makakakuha ng police escort? Yun po ay pagka under security threat kayo. Pero sa House of Representatives, si Speaker lang po at saka yun yata pong dati po yung majority leader. Pwede pong merong police escort. Opo. Ito ho kasi yung lantad na meron kang mga hagad na mga nagpapatabi sa mga sasakyan. Opo, wala Sa na mga po. ordinaryo. Opo. Yung pong mga merong backup. Opo. Yung mga wala nga silang hagad na kasama pero may mga backup, may backup sa harapan, may backup sa likod. Opo, ito ho mga ganito pong uri ng gawi po ng ilang po na mga D8 ang plate number. Paano po namin dapat tangkilikin to? Well, normal lang po yung pagwawalang police escort. Hello, sir? Ibig sabihin, normal traffic lang po yun. Yung pong may mga escort sasakyan at hindi police, hindi po authorized na escort yun. Mainly security lang po yun. Personal security ng official na yun. Opo. Kapag hubag ganyan po na may mga escort sila at naka-plate number ng mabuti ho kasi kasi pag number 8, ang presumption nga po ninyo member ng Congress. So kapag po may mga backup sila at ang iba nga po dito pa mawalang galang lang, namamalo pa ng side mirror yung iba niyan at nananapik po ng auto. Kapag ho kami hindi gumalaw at hindi namin binigyan ng pagkilala yung kanila pong agresibong paghawi sa amin sa kalsada, meron ba kami pananagutan doon, section? Wala po, wala. Hindi naman sila naghahawi po Yung, as I've said, kung wala akong motorcycle escort ng police, hindi ho naman sila pwedeng bumaba to stop yung traffic. Only police in motorcycles can do that. Opo. So pag mga backup lang na mga ordinaryo, bagamat ang iba ho gumagamit din ng blinkers, dyan, may mga blinkers din po sila. Opo, wala po ibig sabihin yun. Sinasabi lang po siguro na nagmamadali yung official na nakasakay sa... Pero hindi po sila pwede manghawi kasi violation po yun. Opo. Traffic rules and regulations. Opo. Only men in uniform can do that. Opo. Sige po. Sa panghuli ko lang pong katanungan, can the Philippine House of Representatives live without a plate number 8? Opo naman. Hindi naman po yung iba, in fairness po, yung ibang congressman at congresswoman, ayaw po nilang gumamit nun. I don't know, for personal reasons po, ayaw po nila. At hindi po konti yan, marami sa kanila ayaw. Pero yun nga po, kailangan po ma-regulate natin. Dahil yung iba naman, gusto po magkaroon dahil sabi nila na gusto nila meron security plate sila para naman malaman ng tao na kailangang makapunta sila sa kanilang opisina, sa mga committee hearings, sa session on time. It doesn't mean po naman na ibabiolate lahat ng traffic regulation. Yun po ang i-clear namin with MMDA. Opo. Dahil pinaka-importante po yung EDSA busway. Kasi po ang philosophy dyan, parang bus rapid transport sa ibang bansa. Talagang bus lang ang nakakadaan. Not even ambulances or things like that. Bawal po Opo. Sige po. Sir, so, yan po ang i-clarify namin with the MMDA. Opo. And Jen, dapat doon sa mga nagmamadali na mga may 8 plate number, dapat sakay si congressman.
o si congresswoman. Hindi pa pwedeng... Opo. Ganun ho ba yun? For official use only po yun eh. Pero yun nga po, yung nagtanong dati, how about kung driver lang, no? Pwede ho nilang stopin yun at tanungin yung driver kung authorized yun. Kasi minsan po, like yung nahuli po sa EDSA busway, wala naman sakay at hindi niya ma-explain bakit siya nandun sa sasakyan. So, ibig sabihin, ginagamit lang po ng driver for personal use. Opo. Sige po. Okay, so sir, ito lang ho pahabol. Gaano po kaseryoso itong itong kamera na mag-scout na malilipatang building sa BGC malapit sa Senado? Meron na pong nakalaan na lugar doon. Kasi nga po, kung makikita niyo sa ibang bansa, no, ang mga kongresong bicameral, no, ibig sabihin, merong Senado, merong House of Representatives o Parliament, magkatabi po sila sa isang building, malaking compound. No? In other words, walking distance po. Pero sa atin po, yun talaga ang balak noon nung tinayo yung bata sa pambansa. No? Nung panahon ng dating Presidente Ferdinand Marcos po, no? Ang balak niya po magkatabi yan. May Senate, mayroong House of Representatives, no? Pero hindi po natuloy dahil nauna yung Batasan Complex. Opo. Yun po ang House of Representatives ngayon, no? Oo. Kaya ang Senado nagpatayo sa ibang lugar, no? Doon nga po ngayon doon sa may DSIS complex. Opo. Pero ngayon po nagpapagawa na sila ng kanilang building sa BGC, no? Sa Bonifacio Global City. Opo. Sige po. So, at yan po ay pinag-aaralan. Sige po. Sir, paano na lang po, no? Yung sinasabi niyo po na sa ibang bansa, ganun po. Pero sir, baka ho yung bansang binabanggit niyo maunlad. Sa bansa pong baon sa utang, is that timely? Opo Kaya nga po yung House of Representatives, pinag-aaralan pa lang yan. Kasi po napakamahal talaga na lumipat. Opo. Ang iniisip po namin dyan, yung mga employees and staff. Kasi po nakatira yan doon sa malapit sa complex, Batasan Complex. Opo. Kung inyong maalala, nung lumipat po yung DOTC noon, so, sa Clark. Clark, no? Opo. Malaking issue po yun. Opo. Karamihan po ng employees nag-resign. Opo. Sige Kasi po. nga po, hindi nila kaya tumira sa Clark, no? Nabibili pa silang bahay. Opo. Siguro din po, maliban po sa pag-iisip sa kapakanan po ng mga empleyado nyo, isipin rin po kapakanan ng bayan, no? Dito po sa malaking gastos po dito. Pinag-aaralan po namin mabuti yan. Kasi, yun nga po, yung cost yan medyo mahal niya po yan dahil alam niyo naman, 310 congressman na po kami ngayon. So, malaking building yan. Yung malaki-laking building po. Opo. Sige po. Sige. Salamat po na marami, Sec Jen, sa inyo pong panahon, ha? Opo. Anytime po. Mabuhay po kayong lahat. Opo. Salamat po. Sa ulitin po. Yeah. Opo. Thank you po. Si Sec Jen Reginald Velasco, ang Secretary General po ng Kamara de Representante. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.